Ashley's POV. Aaron pulled me carelessly away from the pool where Harold and Irish were until we reached the flower garden. Taka lang, Aaron! Pigil ko dahil sa sobrang diin ng pagkakahawak niya sa aking pulsuhan. Ang sama ng ibinigay niyang tingin sa akin. Bakit? Nagustuhan mo ba ang halik ni Harold? Galit na galit niyang tanong sa akin. Hila pa din niya ako hanggang bitawan niya ako ngunit hindi pa rin mawala ang sama ng kanyang tingin sa akin. Hindi ako nakasagot. Ano, Ali? Nagustuhan mo ba ang halik ni Harold? Muli ay tanong niya sa akin. Galit na galit pa rin. Umiigting pa ang kanyang mga panga. Oo. Nanlaki ang mga mata ko sa naging sagot ko. Hindi. Pagbawi ko. Lumakas ang kaba sa dibdib ko. Baka mas lalo siyang magalit dahil sana isagot ko. His jaw tightened. Hindi siya nagsalita pero alam ko mas lalo itong nagalit dahil mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak niya sa aking pulsuhan. Aaron, yung kamay ko. Masakit. Napangiwi ako sa sakit. Iniharap niya ako sa kanya at saka niya mariing hinawakan na magkabilaan kong mga braso paharap sa kanya. Medyo madilim sa kinaroroonan namin dahil sa mahinang ilaw lang ang silbing ilaw sa flower garden na kinaroroonan naming dalawa. Ikinagulat ko na bigla niya akong kabigin at kinuyumos kaagad ng halik. Sandali lang pero sobrang diin naman ang pagkakahalik niya sa akin. Kaagad siyang dumura pagkatapos ay pinunasan ng kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ko at napaawang ang aking labi. I just erased Harold's kiss. I don't want you to keep thinking about his kiss. I'm still a better kisser than your asshole crush. Remember that, Ashley. Hindi ako nakaimik. Dahil sa hindi ko pang-imik ay mas lalo patuloy siyang nagalit sa akin. Muli niya na namang hinawakan ang aking braso at hinila patungo sa kinaroroonan ng kanyang kotse. Pagkapasok ay umikot naman siya para pumesto sa driver's seat. Muli niya akong binalingan ng tingin. Sinabihan na kita. Layuan mo si Harold. Huwag mo kakausapin ng matagal ang lalaking iyon. But, what did you do? You disobeyed me. Malandi ka rin naman pala. Naghalong galit at inis na sabi niya sa akin. Sa pagkakataong iyon, umakyat ang inis ko. Hindi ko napigilang sampalin siya ng malakas. Tumabingi ang kanyang muka sa aking pagsampal. Hinimas niya ang kanyang pisngi. Namula ito dahil sa sampal ko. Bumilog ang aking labi. Hindi ko akalaing masasampal ko siya ng ganoong kalakas. Just love me. Mas lalong umigting ang kanyang panga. Sumusobra ka na kasi, Aaron. Wala kang karapatan na sabihan akong malandi. Hindi naman dapat ikaw ang ama nitong pinagbubuntis ko, kundi si Harold. Ang malis ko lang dahil rumong napasukan ko. Isang hudas at walang puso. Alam mo, mas gugustuhin ko pa na si Harold ay naging ama ng pinagbubuntis ko ngayon kaysa sa'yo. Mas mabuti pa si Harold. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niyang angkinin ang labi ko. Pinagsusunto ko ang kanyang likuran dahil ayaw niyang pakawalan ng paghalik sa akin. Ano ba? Sigaw ko na makawala sa mga halik niya. Muli niya na namang inangkin ang labi ko at muling pinakawalan. I'm just reminding you that your lips are mine. You're only mine, Ali. Madiin niyang sabi at saka lumayo na sa akin at sinimulang paandarin ang kanyang kotse. Pagdating sa bahay, akala ko na wala na ang galit niya ngunit nagkamali ako dahil pakaladkad niya pa rin akong inilabas sa kanyang kotse. Muntik pa nga akong matalisod ngunit nahawakan niya naman ako. Aaron, ano ba? Kiniladkad niya akong papasok ng bahay. Buntis ako pero ganito mo kong tratuhin. Inis na sabi ko sa kanya. Huwag kang magpaawa sa akin. Huwag mo idahilan niya ipinagbubuntis mo. Anong pakialam ko sa batang yan? Inis na sagot niya tsaka patuloy akong hinila hanggang sa makapasok kami sa loob. Sumalubong sa amin si Yaya Nelia. Sir? Ma'am? Takang-taka na salubong sa amin ni Yaya Nelia. Nagpalipat-lipat ang kanyang mga tingin sa amin dalawa ni Aaron. Tumabi ka, Yaya Nelia! Huwag mo kaming pakalaman! Inis na sabi ni Aaron dito at saka tuloy-tuloy kami sa pag-akyat habang hilay-hila pa rin niya ako. Nang makarating kami sa gitnang pasilyo, binuksan niya ang pintuan ng ibang silid. Hindi iyon ang silid namin. Pumasok kami sa isang silid na kailan may hindi ko pa napapasok. Maganda naman sa loob na tila may nagmamay-ari naman sa silid na pinagdalhan niya sa akin. Dito muna kita ilalagay hanggang sa magtinuka at baka limutan mo si Harold. Inis na sabi niya sa akin. Anong? Hindi ko natapos ang gusto ko sabihin nang pumanik siyang palapit sa pinto at lumabas habang ako'y naiwan sa loob. Aaron!
Sakala ako nakakilos ng tuluyan niyang naisarado na ang pinto. Pinihit ko ang doorknob ngunit hindi ito mabuksan. Aaron! Sigaw ko. Kinalampag ko yung pintuan. Aaron, pakawalan mo ako dito! Palabasin mo ako dito! Pagsisigaw ko. I'm just going to leave for a while. Pagbalik ko, dapat matino ka na. Sagot niya at saka tumahimik na. Napasandal ako sa wall at saka padaos-dos na naupo. Sinuyod ko ang buong paligid ng silida. May magandang kama, may maliit na table at maayos ang pagkakaayos ng mga gamit. Hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Nagising ako dahil sa pakiramdam ko'y may kumakalabit sa akin. Pagmulat ko, nasilayan ko si Yaya Nelia. Kagad ako umayos ng upo. Yaya Nelia? Kagad ko sinipat ang nakabukas na pinto. Kumain ka na, Iha. Nasa minibar si Sir naglalasing yata. Sabi sa akin ni Yaya Nelia. Yaya Nelia, lalabas na lang ako. Ayokong kumain. Tumayo ka agad ako para lumabas sa silid na ito ngunit nang makarating sa pinto ay si Aaron ang bumungad sa akin. Where do you think you're going, my little wife? He asked me with an evil smile. Napalunok ako. Mukha ngang uminom ito. Namumula ang mukha nito. Napatingin ako kay Yaya Nelia. Natatakot ako na baka saktan ako ni Aaron. Yaya Nelia, iwan mo muna kami. Bili nito kay Yaya Nelia na kaagad din namang sinunod ni Yaya Nelia. Pagkalabas nito ay kaagad na isinarado ni Yaya Nelia ang pinto. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Napaatras ako hanggang sa umatras ako ng umatras dahil patuloy naman ang paghakbang niyang palapit sa akin. Dahil sa ilang beses kong pag-atras, naramdaman ko na lang na nasa kama na ako. Napaupo ako sa malambot na kama. Are you afraid of me? He asked me seriously. I swallowed harder and I was too nervous. Aaron, kung may bala ka man nasaktan ako. Shh. He covered my mouth with his finger. I was not born just to hurt women, Ashley. Alam mo naman kung paano akong manakit ng babae. Seryosong sabi niya at saka pinadulas ang daliri nito sa aking labi. Aaron. Sinulyapan niya ang pagkain na nasa table. Yun yung dala ni Yaya Nelia. Bakit hindi mo pa kinakain ng pagkain mo? Ayokong kumain. Gusto ko na umalis dito. Matapang nasagot ko sa kanya. Kumunot ang kanya noo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Ashley. Pilit ko lang pinipigilan ang Anong gagawin mo sa akin kapag naubos ang pasensya mo? Sasaktan mo ako? Papatayin mo ako? Matapang ulit na sabi ko sa kanya. Mas lalong kumunot ang noon niya. Tumaas ang isang kamay niya para sampalin ako ngunit hindi ito natuloy. Bakit hindi mo ituloy? Sigaw ko. Pumiyok ang boses ko at saka tuluyan tumulo ang luha ko. Saktan mo ako, Aaron! Saktan mo ako! Sigaw kong muli sa kanya pero patuloy ang pagpiyok ng boses ko. Stop it, Ali. Pigil niya. Binaba niya ang kamay niya nang hawakan ko iyon para ilapat niya sa pagmumukha ko. Alam mo, hindi ko alam kung bakit naging kaibigan ka ni Harold. Magkaiba kayo ng ugali. Sigaw ko sa kanyang pagmumukha. Wala na akong pakialam kung magalit siya sa akin ng tuluyan. Gusto ko na rin naman ang umalis dito. Don't compare me to my friend Ali. He said emphatically. Gusto kong ikumpara ka sa kanya kasi magkaiba kayo. Mariing sabi ko rin sa kanya. Mas lalo ko pa siyang ginagalit. Nilapit ko pang aking mukha sa kanya para ipamukha sa kanyang mas lamang sa kanya si Harold. Umigting ang kanyang mga panga kasabay ng pagkuyom ng kanyang mga kamao. Kinabahan ako ngunit hindi ko pinakita sa kanya iyon. Go ahead! Hurt me, Aaron! Hurt your pregnant wife! Hamon ko sa kanya. Muli niyang itinaas ang kamay niya sa ere. I thought he was going to slap me but he put his hand on my chin and squeezed it. I closed my eyes as his face came closer to mine. I just felt his lips on mine. He kissed me torridly. We both gasped when he let go of my lips. One of the things I hate the most is being compared to others, Ali. Umiigting ang panga na sabi niya. Sa pananahimik ko, muli niyang siniil ang labi ko na hindi man lang ako tumutol. Matagal ang halik. Halik na may panggigigil habang mariin niyang pinipisil ang aking baba. Abala naman ang labi niya sa aking labi. Naramdaman ko nila ang mga kamay niyang kung saan-saan na naglalakbay kahit saang parte ng aking katawan. Narinig ko na lang ang pagkapunit ng dress ko. Simula pa kanina ay hindi pa ako nakakapagpalit ng damit. Tinulak ko siya nang maibalik ako sa aking pag-iisip.
Tinitigan niya ako. Pagkatapos niya akong titigan ay muli niyang hinapit ang bewang ko at muling lumapat ang labi niya sa labi ko. Instead of pushing him, I suddenly tightened my grip on his arm until I wrapped my arm around his neck. That's it, Ali. Bulong niya pagkatapos kong ipulupod sa leeg niya ang braso ko. He slowly laid me down on the bed. He also completely tore my dress and now I'm only wearing a bra and panties. Tumayo siya sa harapan ko at hinagod niya ng tingin ang kabuuan ko. Hinubad niya ang kanyang pangitaas na saplot. Napawang ang labi ko nang tumambad sa aking harapan ang perfect niyang pangangatawan. Huhubarin niya na sana ang kanyang pants nang biglang may tumunog sa bulsa nito. Ringtone ng cellphone ni Aaron. Ang bumulabog sa kanya. May tumatawag. Napapagod na kinuha nito sa kanyang bulsa at muli akong sinulyapan bago sinagot ang tumatawag sa kanya. Kinuha ko ang kumot at saka binalot sa aking katawan. Yes, narinig kong sagot ni Aaron. I'm not in the mood right now, Mom. Bukas na lang ako pupunta dyan. Muli ay sagot ni Aaron. Alam kong ang mom niya ang tumatawag sa kanya. Bakit hindi niyo na nasabihin sa akin ngayon? Okay, fine. Pupunta na ako dyan. Inis na ibinaba ni Aaron ang kanyang cellphone at muling tumingin sa akin. Bumalik ang tingin ni Aaron sa akin. Unti-unti akong tumayo para pulutin ang nakakalat kong dress na pinunit niya. Hindi natuloy ang pagyuko ko nang yumuko si Aaron para pulutin ito. Binigay niya sa akin iyon. Magbihis ka na. Bilin niya nang maibigay sa akin ang dress ko. Bumait na naman ang hudas. Sunilyapan ko ang dress ko ngunit punit na sa harapan. Makikita na ang dibdib ko kapag sinuot ko pa. Napansin ko ang pagyukong muli ni Aaron para pulutin ang suot niyang pambahay na white t-shirt. Ito na lang suotin mo. Binigay niya sa akin ang t-shirt niya. Muli ko siyang sunulyapan bago tuluyang isuot ang kanyang white t-shirt. Pagpapawala ko ng antok sa pool. Gusto mo ba sumama? Biglang tanong niya sa akin. Umiling-iling ako. Ikaw na lang. Inaantok na ako. Napapagod na sagot ko sa kanya at nagkunwaring humihikab. Don't lie, Ali. I know you fall asleep earlier. Kinagulat ko ang paghapit niya sa bewang ko at pagbuhat sa akin na parang bagong kasal. Sa bigat ko na ito, nakaya pa niya ako. Hoy, Aaron! Bitawin mo nga ako! Baka madapa ka pa't mabitawan mo pa ako! Pagsigaw ko habang naglalakad na ito sa pasilyo ng bahay. Pababa na kami ng hagdan. Pinapalo ko pa rin ang dibdib niya para ibaba ako. Nag-iba na naman ang kanyang mood. Kanina lang nagkakasagutan kami at galit na galit siya sa akin ngunit ngayon mabait na naman siya at naglalambing pa. Huwag kang malikot, Ali. Saway niya ngunit patuloy pa rin ang paghampas ko sa kanyang likod. Ali, I said stop! Saway niya ngunit patuloy pa rin ang paghampas ko sa dibdib at ang paminsan-minsan na nahahampas ko ay ang kanyang matambok na pangupo. Ali, you're hitting my butt! Muli ay saway niya. Bigla ako natigilan. Gusto ko matawa ngunit palihim na lang akong natawa. Amoy ko pa rin ang kanyang amoy alak na hininga. Kaagad kami nakarating sa pool. Maliwanag naman dahil sa ilaw na nagsisilbing liwanag sa pool. He put me down. Nang maibaba ako ay kaagad ito nagubad ng pants. I swallowed. Tumambad sa akin ang mabalahibo nitong mga hita at ang gitna ng kanyang umbok sa gitna ng kanyang mga hita. He was only wearing boxers and his underwear. I looked away. I turned my gaze to the pool. Don't be shy, Ali. I know you want to stare at my body. It's free to stare at me. Pelyong sabi niya. Muling bumalik sa kanyang aking paningin. Ilang minuto ay nagubad naman ito ng kanyang boxer. Tanging underwear na lang niyan tinira. Napatingin ako sa paligid. Baka kasi nanonood pala sa amin si Yaya Nelia. Don't worry, Ali. Nani Nelia is already asleep. I let her into her room early so she wouldn't disturb us. Pelyong ngiti na naman ay pinukol niya sa akin. Baliw talaga. Moody ang hudas na to. Aren't you going to take off your clothes? Baka gusto mo sabayan ako maligo. Pagyaya niya, hindi niya yata alam na bawal maligo sa gabi ang buntis. Napahilot ito sa sariling noo. Oh shit, I forgot, buntis ka nga pala. Tumalikod kaagad siya sa akin at saka nag-dive sa pool. Pinagmasdan ko dala ang paglangoy niya. Lumapit ako sa may umbrella at may dalawang upuan na bakante. Umupo na lang ako habang pinapanood ang paliligo ni Aaron sa pool. Hindi kaya siya nilalamig? Akala ko ba pinapupunta siya sa mansyon? Bakit nagbababad pa sa pool ang hudas na ito?
Umahon ito sa pool. Naglakad itong palapit sa akin, naroroonan ko. Bumaba ang tingin ko dahil ayokong tingnan ang paglapit niya sa akin, lalo na at tanging brief lang ang suot niya. Napalunok ako nang tumayo ito sa aking harapan. Tumabi ito sa akin. Ang lamig pala. Natanggal ang init ko sa katawan. Panimula niya. Sa pagkakataong ito'y humarap ako sa kanya. Pasok na tayo, nilalamig na ako. Pagyaya ko sa kanya. No, let's stay here for a while. He caressed my chin and made my face look up at him. Aaron, nababasa ako. Ang lamig. Biglang sigaw ko. Tumutulo pa kasi ang tubig sa katawan niya at dumikit pa siya sa akin. Bala wala ang lamig na iyan dito sa gagawin ko. Bulong niya, sa kanya unti-unting sinakop ang nakaawang kong labi. Napako ako sa aking kinaupan. Marahan ko siyang itinulak palayo sa akin dahil sa lamig na nararamdaman ko. He stared at me. Ilang minuto ay tumayo ito at binuhat ako. Aaron! Muling sigaw ko nang buhatin niya na naman ako. Hindi kita pwedeng angkinin dito sa pool. Saka na lang kapag hindi ka nabuntis. Sabi niya saka nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Tinatahak namin ang hagdan hanggang sa tahakin niya ang aming silid. Nang makapasok ay kaagad niyang inilock ang pinto at nagmamadali lumapit sa kama para ibaba ako. Basa pa ang katawan niya pero parang wala lang sa kanya. Nalaki ang mga mata ko nang walang pasubaling nagubad ito ng underwear sa aking harapan. Aaron! Maring sabi ko saka nagbaba ng tingin. Kahit naman ilang beses ko nang nakita iyon, naninibago at nabibigla pa rin ako kapag nakikita ko iyon. He held my chin and made me look up at him. I now look up at him as he stands in front of me. I swallowed. Dahil kinakabahan ako, umusog ako sa gilid ng kama. Unti-unti akong gumigilid ngunit inabot niya ang kamay ko. Are you avoiding me? Tanong niya. Matutulog na ako. Nakangiwi kong sagot sa kanya. No, Ali. Pagkasabi ay kaagad niya akong itinayo at sinakop ng kanyang labi ang labi ko. Ungol ang naririnig mula sa akin dahil sa pagsakop niya sa labi ko. Mas inilapit niya ako sa kanyang katawan. Damang-dama ko na ang nagngangalit niyang pagkalalaki. At sa mga oras ngang iyon, sa lugar na iyon, ay muli namin pinagsaluhan ang isang mainit na tagpo. That was so good, baby. Kagatlabi ko siyang tiningnan. Nahihiyang napaupo ako sa kama. I'm not done, Ali. Pigil ni Aaron sa akin. Hindi pa pala siya tapos. Ano? Napangawi ako. What? Wiwi lang ako. Kagatlabi kong paalam sa kanya. Nasilayan ko ang ngiti sa labi niya at saka napahilot sa kanyang noo at muling tumingin sa akin. Nakakahiya. Go ahead. Alam kong tinatawanan niya na ako. But don't make me wait too long. Pahabol pa niya nang makababa ako sa kama at saka tinahak ang banyo. Ilang minuto bago ako lumabas. Paglabas ko'y hawak na ni Aaron ang kanyang cellphone. Nakatayo na habang nakapamewang. Rinig na rinig ko ang inis sa boses dito. Hindi pa ako tapos, Mom. May ginagawa ko kaya hindi agad ako nakapunta dyan. Narinig kong sagot ni Aaron. Alam kong si Mama Carmela na naman ang kausap niya. Ano kayang meron? Bakit pa niyang pagtawag ni Mama Carmela kay Aaron at pinipilit si Aaron na papuntahin ito sa mansyon? Naglakad akong palapit sa kanya. Nalingon niya ako bago tuluyang binaba ang cellphone. Humakbang siyang palapit sa akin. Ali, kailangan kong pumunta sa mansyon. But be prepared when I come home later because I won't stop you. Until morning. I'm just leaving for a moment. Go to sleep. Don't wait for me. Paalam niya. Mas lumapit pa ito sa akin at saka ginawa ng halik ang aking noo. Hinawi pa niya ang buhok ko. Matulog ka muna. Bulong niya at saka muli akong hinalikan sa labi. Third person's POV. Papasok na sa mansyon si Aaron. Sinalubong siya ng katahimikan. Nasaan ang mga tao dito? Laking pagtataka niya na makapasok sa loob. He was still in the living room when he saw his mom talking to a girl. It turned away from him. Señora Carmela looked up and seemed surprised to see him. Aaron, it's a good thing you're here. Kaagad nasa lubong nito sa kanya. What's wrong? Anong meron at pinapunta niyo ako dito sa ganitong oras na ng gabi? Kunot noon na tanong niya rito. Alas 10 na siya ng gabi nakarating sa mansyon samantalang kanina pa siya pinapupunta ng mommy niya. Kinutuban siya nang umuso si Señora Carmela sa babaeng nakaupo sa couch.
Nakatalikod pa rin ito at unti-unting lumingon sa kanya. Sa kanilang kinaroroonan, ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang masilayan niya si Lara. Si Lara na ex-fiancé niya. Lara? Kaagad na sambit niya. Alam niyang umiiyak ito. Pinunasan nito ang luha sa mga pisngi at saka ito tumayo. Sa pagtayo ni Lara, doon niya napansin ang umbok ng tiyan nito. Natulala siya na makitang medyo malaki na ang tiyan ni Lara. Heron! Umiiyak na tawag nito sa kanya at saka nagmadaling lumapit sa kanya. Kaagad siyang niyakap ni Lara. Hindi niya alam kung anong gagawin. Napanatiling nakaawang ang kanyang labi. Nanatili siyang nakatayo at hindi man lang gumanti sa yakap nito. Heron! Umiiyak na yakap sa kanya ni Lara. Mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Nang makapag-isip, tinanggal niya ang mga kamay ni Lara na nakapulupot sa kanyang leeg. Anong ginagawa mo dito? Malamig ang boses na tanong niya. Tiningnan siya ni Lara na puno ng pagtataka. Hindi ka bang masaya na makita ako? Patuloy ang pagtulo ng luha nito. Lara, ilang beses kitang hinanap. Pagkatapos bigla ka nalang magpapakita sa akin ngayong nakapagdesisyon na akong kalimutan ka? Inis na sabi niya sa kanyang ex-fiancé. Mas lalong tumulo ang luha nito. I need you, Aaron. Patuloy na pag-iyak nito. Kaya ka ba nandito dahil kailangan mo ko? Inis na tanong niya sa babae. Oh, my dad kicked me out. Do you know why? Because of this. Turo nito sa tiyan niya na may umbok. Napatitig siya sa tiyan ni Lara. Ang laki ng pinagbago ng kanyang ex-fiancé. Pumayat at malalim din ang paligid ng mga mata. Nasa ganoon silang posisyon na magsalita sa Senyora Carmela. Iiwanan ko na muna kayo. Paalam nito. Silang dalawa na lang naiwan sa living room. I'm pregnant, Aaron. And it's yours. Turo nito sa tiyan. Hindi makapaniwalang napaawang ang kanyang labi. Ilang months? Seryoso na tanong niya. 5 months. Kaagad na sagot ni Lara. 4 months pa lang silang magkahiwalay ni Lara at hindi nga malabong sa kanya ang dinadala ng kanyang ex-fiancé. Why did you tell me this now? I look for you, Lara. I've been looking for you in Singapore. Medyo lumakas ang boses niya. Mas lalong tumulo ang luha ni Lara sa pagsigaw niya. Umiling-iling si Lara. Hindi mo alam kung ano nangyari sa akin. Nagkasakit ako. 1 buwan akong naka-admit sa ospital lang dahil sa kakaisip ko sa'yo. Sa kakaisip ko sa nangyari. Idagdag pa ang pagbubuntis ko. Masala ng pagbubuntis ko, Aaron. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Umiiyak na sabi ni Lara sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng awa sa kanyang ex-fiancé. Ang buong akala niya ay nakalimutan niya na ito at naibaling niya ng kanyang pagmamahal sa asawa, ngunit hindi pala. Ang makita si Lara na nasasaktan at umiiyak sa kanyang harapan ay biglang nagbago ang lahat. He suddenly hugged Lara. I'm sorry. I'm sorry. Hinimas-himas niya ang likod nito. Hinimas niya ang baba nito para patingalain sa kanya. Just one more question, Lara. Muling nag-umpisa na magtanong. Bakit mo ko tinakbuhan nang makita kita sa ospital? It wasn't my illusion, was it? I really saw you in that hospital, didn't I? Sandaling natigilan si Lara. Ilang minuto din ito bago nagsalita. Oo. Ako ngayon. Totoong nakita mo ako. Pero nasaktan ako na makitang magkasama kayo ng babae. Ng babaeng nabuntis mo. Kaya hindi ako nagpakita sa'yo. Alam kong sinundan mo kaya nag-iba ako ng direksyon. Paliwanag ni Lara. She's already my wife. Tinuldukan ni Aaron ang nasa isip ni Lara. Pumatak muli ang luha nito. Ang gusto ko lang na may tulungan mo ako sa magiging anak natin. Wala akong ibang matatakbuhan, Aaron. Sila mommy at daddy galit sa akin. Hindi din ako makabalik sa pagiging commercial model dahil buntis ako. Pinutol niya ang paliwanag ni Lara. I am here to support the child, Lara. That's my child, so I won't turn my back on that child, especially since that child came from you and me. Having a child has been our dream for a long time, and this time, I will never give up on you. Do you know why? Because I still love you.
Kagad nanlaki ang mga mata ni Lara sa sinabi ni Aaron. Ashley's POV. Hindi ako nakatulog kagabi sa kakaisip. Hindi kasi umuwi si Aaron. Ngayon lang yata siya natulog sa mansyon. Hindi ko tuloy naiwasan na tawagan siya kagabi pero hindi naman niya sinasagot. Naalala kong 1 buwan na rin pala kaming kasal. Isa-surprise ko na lang siya pag uwi niya mamaya. Maaga din ako lumabas ng silid para magluto na lang. Hindi rin naman ako makatulog kaya idinaan ko na lang sa pagluluto at sa paghahanda ng umagahan para antukin ako. Pero wala talaga. Hindi na ako nakatulog pa hanggang mag-7 ng umaga. Sabado naman kaya wala din akong pasok. Natapos ng lahat ng paghahanda ko ng pagkain sa mesa. Nagluto ako ng sunny side egg, fried rice, ham, nagprito na rin ako ng isda. Wow, ma'am, ang aga niyo nagising at nagluto. Nahiya tuloy ako sa inyo. Gawain ko yan eh. Puna ni Nanay Nelia nang makitang maayos na ang mesa. May mga nakahain ng pagkain. Kinuha ko ang cellphone ko. May text mula kay Aaron. From my crush. Hindi ko pa pala ito napapalitan. Pauwi na ko. I'm on my way. Nang mabasa ang text niya, kaagad ako nagtimpla ng kape niya. Ewan ko ba bakit bigla ako nagkaganito sa kanya. Hindi ko naman siya pinagluluto dati. Wala lang, inspired lang yata ako. Nasa lababo ako nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Amo, rinig kong sabi niya. Kaagad kong nilingon ito at tuluyang humarap sa kinaroroonan niya. Nakita ko ang biglang pagtigil niya at puno ng pagtataka siyang napatingin sa akin. Napangiti ako. Good morning. Bati ko, saka lumapit sa kanya. Kinuha ko ang jacket na nasa kanyang balikat, nakasampay. Sinampay ko muna iyon sa likod ng upuan. Puno ng pagtataka ang gumuhit sa kanyang muka na napatingin sa akin. Anong meron? Ikaw ba naganda nito? Tanong niya kaagad. Kaagad naman akong tumango. Inilapag ko na ang kanyang kape sa mesa. Kumain ka na. Pag-alo ko sa kanya. Umupo naman siya habang nakatingin pa rin sa akin. Puno pa rin ng pagtataka. Anong nakain mo at nagluto ka ngayon? Hindi mo naman ito ginagawa noon. Nakakunot pa ang noon na tanong niya sa akin. Nanood sa akin ang kanyang gamit na pabango. Ngunit iba na naman pala ang pabango niya. Nagpalit na pala siya ng kanyang perfume. Ngumiti ako. Naisip ko kasi na bilang asawa mo, dapat inaasikaso din kita. Nakangiting sabi ko. Tinitigan niya ako. Hinintay mo ba ako kagabi? Hindi ba't sabi ko huwag mo na akong hintayin? Hindi kasi ako nakatulog. Tinatawagan kita pero hindi mo naman sinasagot. Nakangusong sabi ko sa kanya. Kaagad naman siyang tumikim. May pinag-usapan lang kami ni Mom kagabi. Doon na rin ako natulog sa mansyon. Hindi niya na ako pinauwi. Sagot niya at ibinaling na ang tingin sa pagkain. Hindi naman big deal sa akin ang pagtulog niya sa mansyon. Umupo na rin ako sa tabi niya para sumabay sa kanyang kumain. Puno na naman ang pagtataka ang mga tingin niyang napatingin sa akin. Naninibago ako sa iyo, Ali. Ano bang nakain mo at kakaiba mga kilos mo ngayon? Puna na naman niya sa akin. Wala namang kakaiba sa mga kinikilos ko ah. Baka isip mo lang yun. Kaagad naman nasabi ko sa kanya. Masama bang ipaganda kita? Asawa kita kaya ipaghahanda kita. Wala namang kasing pasok. Nakakabagot. Sabi ko sa kanya. May hihilingin ka ba sa akin? Nakakunot noong tanong niya sa akin. Napangiwi ako. Ano kasi? Diretsuhin mo na ako, Ali. Monthsary kasi natin ngayon. 1 buwan na tayong kasal. Sagot ko. Then? Nakataas ang mga kilay naman na tanong ni Aaron. Gusto ko sa... Hindi ko na naituloy ang gusto kong sabihin ng putulin niya iyon. Where do you want to go? Kaagad nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Sigurado ka ba? Halos hindi pa ako makapaniwala dahil hindi siya tumutol. Are you kidding me, Ali? Now that I'm asking you where you want to go, you don't want to believe me. Inis na sabi niya sa akin at saka sumimsim ng kape. Wala nang bawian ha? Nakangiting sabi ko naman. Parang batang napakagatlabi ako at lumapit sa kanya. Tumingala siya sa akin, sa kanya binigyan ng masamang tingin. Sabihin mo na sa akin kung saan mo gustong pumunta. Seryosong sabi niya. Bumaba na muli ang kanyang tingin at saka muling sumimsim ng kape. Gusto ko sa park. Kaagad na question ko. Naibugan niya yung kape sa gulat. Hindi yata makapaniwala. Muling niya na naman akong tinignan ng masama at saka umiling-iling.
Alam kong hindi siya namamasyal sa mga ganoong lugar kasi nga mayaman naman siya at isa pa, sino ba naman ang gustong maglakad-lakad sa park samantalang suot niya ay business suit? Mamayang gabi kung pwede. Muli ay tanong ko sa kanya. Gusto ko kasing maranasan yung nararanasan ng magkasintahan. Sa dami mong papasyalan, bakit sa park pa? Iiling-iling na sabi niya. Ayaw mo sa Boracay, Baguio, or kahit saang sulok ng mundo? Bakit sa park pa? Reklamo niya. Mas gusto ko kasi sa park. Mas ma-enjoy ko. Tsaka para maiba naman. Alam kong hindi ka pa nakakapaglakad-lakad sa park kaya yun na lang pinili ko. Lahat na yata dito sa Pilipinas nasuyod mo na. Alam ko naman na 28 years old ka na. Masyadong matagal ka na dito sa mundo. Kagad kong tinakpan ang aking bibig dahil mas lalong kumunot ang kanyang noo. Ngayon ko lang na-realize ang mga lumalabas sa aking bibig. So, sinasabi mo bang matanda na ako? Ha, Ali? Hindi sa ganun. Ang ibig ko sabihin, gusto ko maranasang makasama ka sa park bilang couple, di ba? Palusot ko naman. We're not a couple. Correction niya sa sinabi ko. Naging malambot ang tingin niya sa akin na kanina ay hindi na maipinta ang kanyang muka dahil sa mga sinasabi ko kanina. Oo nga pala. Hindi pala tayo magkasintahan. Napatungo ako. We are not a couple because we're already married. Oo nga pala. Bigla ako natawa. Basta. Doon ang gusto ko. Doon ang gusto ko mamasyal. Muli ay pagbalik ko sa usapan. Para kang bata, Ali. If that's what you really want, pagbibigyan kita. Tinatamad na sagot niya. Walang kagana-gana pero at least pinagbigyan niya ako ngayon sa gusto ko.